Sa mahigit 6 na buwan ng mapangwasak na digmaan na kumitil sa buhay ng higit sa 33,000 na mga Palestinian, ang alitan sa pagitan ng Israel at Gaza ay mas lumala. Noong linggo, April 14, ipinahayag ng Israeli military na ang Iran ay naglunsad ng mahigit 300 killer drones, ballistic missiles, and cruise missiles, subalit 99% ay nahadlangan sa tulong ng France, United Kingdom at United States forces. Ang mga paglulunsad na sinabi ng hukbo na nagmula sa Iran, gayon din mula sa Iraq at Yemen, ay nagset ng mga siren sa pagsalakay sa himpapawid sa mga lungsod sa buong Israel, kabilang ang Tel Aviv na may narinig ng mga pagsabog habang ang mga air defense ay humarang sa mga projectiles. Kinumpirma ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran ang pag-atake na nagsasabing inilunsad nito ang mga drone at missiles sa ilalim ng Operation True Promise bilang bahagi ng parusa para sa krimen ng Zionist entity na pag-target sa konsulado ng Iran sa Syria noong April 1. Pagkatapos ng missile at drone attack, ipinahayag ng misyon ng Iran sa United Nations na tapos na ang usapan, ngunit panatilihing mabigat ang Israel at handa na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang potensyal na mga banta sa hinaharap. Nagbabala din ng United States na umalis sa samahan pero alam ng Israel na umaasa dito ang kanyang mga kaalyado para sa suporta. Kinundina ng US, UK, France, Mexico, Denmark, Norway, Czech Republic ang Iran's missile and drone assault habang ang Egypt at Saudi Arabia ay nanawagan ng pagpipigil. Tiniyak ni US President Joe Biden ang commitment ng Washington sa seguridad ng Israel. Ipinahayag naman ng mga analyst ang pag-atake ng Iran sa Israel bilang mabuti na nakalibrate upang maiwasan ang dagdag na pagdami. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon.